Please stand. Let us bow our heads and put ourselves in the presence of the Lord. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering all of us today. May you bestow your guidance and blessings so that we can enjoy and appreciate its significance in our lives. Bless everyone who are present here today, that each one of us may be able to share our knowledge, understanding, and wisdom for your glory and honor. May the various activities related to this event be a success through your intervention. We all ask of these in the mighty name of Jesus. Amen. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Please be seated. Welcome to today's debate on the West Philippine Sea. We have with us two representatives, Ms. Carla de la Cruz from the Philippines and Mr. Li Wei from China. The topic for discussion is the sovereignty and the rights over the West Philippine Sea. Let's begin with the opening statement. Good day. The West Philippine Sea, which includes parts of the South China Sea, is crucial to the Philippines both economically and strategically. Our country has a strong historical and legal claim over this territory based on the United Nations Convention on the Law of the Sea, or the UNCLOS, and the 2016 Arbitral Tribunal ruling. This ruling affirmed our rights to the exclusive economic zone and rejected China's extensive claims that exceed international law. It is imperative that we adhere to the international laws to ensure stability and peace in the region. 乡亲们还好的便秘，代表表示比菲律宾还住菲律宾并不重要，为了新政的海事，战斗场或我们的古海库，珍珠海洋海洋法公布喺2016年的总开的开幕，杜该领土有能量嘅，的了是海漂，就像该海漂，让我们都总是自经嘅。 Digi Kwale, Bengbu Zogana. 大家好，双方人相信不不去菲律宾，还是来湾赛，我年代我在我们的生活湾，这些历史我所相信，我在无论是啥时，我是通过双方听方法。
我是啦，我记得是我是家母，就是话我是宋万山。你是嘛呢？我做完毕竟重新拿的学习，我是个安娜，我第二啦，我学习。Hello everyone. China's position is that the South China Sea, including the West Philippine Sea, has been Chinese territory since ancient times. Our sovereignty is based on historical evidence and control. The island and water of the South China Sea are clearly documented in ancient China's records. And China's sovereignty over this island is indisputable. China has consistently sought to maintain stability in the South China Sea while resolving disputes through bilateral negotiations. International law should respect each country's historical background and actual control. Go. China's historical claims do not align with international law. The arbitral tribunal ruled against China's expansive claims and validated the Philippines' rights under UNCLOS. Historical evidence alone cannot override legal frameworks that are designed to ensure equitable and peaceful resolution of maritime disputes. We believe that adherence to international law and rulings is crucial for long-term peace and cooperation in the region. Thank you. Zongo di leshi higo, jubu jam toga toga, tengai hi, booli, zongo di gojang. Gojang bing keren, he zingo lai heo, hayang fade, swale dan feng shlechi. Zengo bonen, kodai zongo, goyo giba. Hayang zendoan, bi diaftexi, human menu, zuzu zungi jugi. Kan he fela hozila, de jange, happen he hezu, zi zongi down. What can you say about the statement of Ms. De La Cruz, Mr. Levy? 双方的生活日常，我想的是，我的平时过什么？你出门来晒，你说的是，我是你的为什么？我只家的晒，作为新手，所不的地步，一家的是，是mi男孩，是不是给不起来来说的？好的时候，是mi来，是mi晒，是mi的病，我是mi的出来，我的是个，是个的是。School guys when already set aside. While the arbitral tribunal made a ruling, it does not challenge the historical reality of Chinese sovereignty over the South China Sea. The tribunal's decision was made without considering China's historical claims and practical control. China continues to advocate for bilateral negotiations to address these disputes, as we believe this approach respects the historical context and practical realities of the region. Finally, closing statements, Ms. De La Cruz. In closing, the Philippines remains committed to resolving the dispute through diplomatic means and in accordance with international law. We urge all parties to respect the 2016 arbitral tribunal ruling and work towards peaceful cooperation in the West Philippine Sea. Upholding international legal standards is essential for regional stability and mutual respect. Thank you. Suhao, Pilubin Sizu, Sunzu, Tongo, Paiho, Zudao. Hizunzu, Kuji, Palu, Jihi, Zishi, Sunda, Humen. Puyu Sui, Famian Zonzo 2016, Niandi Zongyung, Tenkai He, Jenge Hade Shile, Ya Sipi Libyan, Hade, Hippen, Hizo, Pio, Guji, Fabia Zon, Duki, Di Kiwandi. He Xiaoxiao, Zhongju, Si, Zongyao, De. Zongo Sensei,
我是阿西，我来信息，我是阿来，你是我先上去，你是没来西，为什么个 space cosquillis，为什么是没中国，是que le toa tai nanais，为什么是上海，为什么我是是out experience。Experience of this is one as this many way, helping me as very so message. China remains open to dialogue and negotiation based on historical evidence and practical control. We believe the bilateral discussions are the most effective way to address and resolve disputes in the South China Sea. China is committed to maintaining peace and stability in the region while upholding its historical rights. Thank you both for your insights. This concludes our debate about the statement of West Philippine Sea. Once again, good day. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang kaso ni Alice Go, na dating mayor ng Bambang Tarlac, at ang mga isyu na kinakaharap niya. Sa ating debate, tatalakayin ang kanyang mga aksyon at reaksyon ng gobyerno. Unahin natin ang panig ng mga sumusuporta sa kanyang kaso. Una sa lahat, hindi patas ang pag-dismiss ni Alice Go bilang isang mayor. Ayon sa kanyang dipinsa, ang mga ebidensya laban sa kanya ay kulang masaya. Halimbawa, sa kasong human trafficking, ang ebidensya ay sa electrical bill lamang na hindi sapat para matayan ang anumang illegal na aktibidad sa kanyang property. Hindi pa rin ba malinaw ang mga akusasyon sa kanya? At ang niwala kami na may karapatan siya sa due process at patas na paglilitis. Hindi sapat na ebidensya ang sinasabi mo. Si Alice Go ay nahaharap sa maraming kaso, kabilang na grave misconduct, money laundering, at illegal pogo operations. Ang ombudsman mismo ang nag-dismiss sa kanya sa pwesto dahil sa pag-aproba niya sa mga business permits sa mga kumpanya na walang tamang lisensya. Bukod dito, nakatakas pa siya sa kabila ng lookout order laban sa kanya. Isang malinaw na indikasyon na si Alice Go ay umiiwas sa hustisya. Paano naman ang naging tugon ng pamahalaan sa kanyang pagkakaaresto? Tama na naging tugon ng gobyerno. Ngunit dapat natin bigyan siya ng pagkataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi natin alam ang buong kwento ng kanyang pag-alis ng bansa. Maaaring may mga pagkukulang ang mga otoridad ng pagbigay ng malinaw na direktiba sa kanya. Malinaw na sinasabi sa mga ulat na si Alice Go ay may kasabot sa kanyang pagtakas. Nahuli siya sa Indonesia matapos lang ng kanyang ilang linggong pagtakas. At ang gobyerno ay nagpaplano ng mga kaso laban sa mga tumulong kay Alice Go. Ayon pa kay President Bongbong Marcos, hindi lang sisibakin kundi kakasuhan pa ang mga taong tumulong sa kanya. At hindi lamang ito kasong pang-individual na pagkakamali kundi ang sistematikong pagsuway sa batas. Sa pagkalahatan, ano ang pananaw ninyo tungkol sa isyong ito? Ang mga isyu ito ay masalimutan na kailangan ng masusing investigasyon. Dapat natin tandaan na walang sino man ang dapat makusahan ng walang sapat na ebidensya. Umasa kami na ang kaso ni Alice Go ay dadaan sa patas na proseso. Habang tama na dapat magpatuloy ang legal na proseso, si Alice Go ay sangkot sa mga maraming kaso, kabilang ang illegal gaming operations at human trafficking. Ang kanyang pagtakas sa bansa ay nagpapakita ng pagsuway sa batas at dapat siyang managot sa kanyang mga ginawa. Maraming salamat sa inyong mga pananaw. Makikita natin kung paano magpapatuloy ang kaso ni Alice Go at kung paano ito makakaapekto sa ating pamahalaan at batas.
duha ka speaker. Ang usa kay mo dipinsa o ang usa kay mo kontra sa iyang mga liho. May adlaw sa tanan. Ako dahil si Jigmark o mulitin sa ko ang Pastor Apollo Kibuloy. Una sa tanan, atong klaruhon nga si Pastor Apollo Kibuloy usa ka religious leader nga naghanang natabangan ang iyang Kingdom of Jesus Christ Church sa dalagan og milyon-milyon nga mga miyembro. Dili na tumalalis nga iyang pagka-leader naghatag og inspirasyon sa daghang mga Pilipino ug aduna siya mga charity programs nga nagtubag sa mga panginahanglan sa mga kapos. Sa kaso ng hisgutan, importante nga dili kita magdali-dali o husga. Ang mga aligasyon bago kaniya, dili pa man mapamatudan ang hugot sa korte. Sa sistema sa atong hustisya, ang tao walay sala hangtod nga kini mapamatudan. Kinahanglan sa nato respetuhon ang iyang katungod o dili ka magdali-dali o husga sa tao o dili ka magdali-dali, dili kita magpadala-dayon sa mga storyang walay basihan. Di ba? Mayong adlaw sa inyong tanan, no? Ako din si Jovel Ilaluna o nagpamatuod na dili tanan isa require ang mga aligasyon batok ang Pastor Kibuloy. Adunay seryoso mga akusasyon sa iyong mga ibang tubag-tubag, lagi naman sa iyong trafficking, sexual abuse o money laundering. Kining krimen nga dili angay basta-basta lang baliwalaon. Tinuod, ang hustisya kinahanglan na walay pagpanabaw. Pero dili kita dapat magpabuta-bungol sa mga biktima sa ilang mga sindihan. Dili sayon ang matindog o pusat sa usa ka tawo nga adunay gahom o impluwensya. Samang kang Kibuloy o sa diha nga adunay daghang mga biktima nga pare-pareho ang mga kasinatian. Adunay posibilidad na tinuod ang ilang mga aligasyon. Nagpasalamat ko sa inyong opinion. Apan, kinahanglan sa nato lang tao nga sa kadaghanan mga aligasyon batok ang Pastor Kibuloy gikan sa gawas sa nasod, wala pa man napamatuan o wala pa'y hukuman nga kasong dili na napay diri sa Pilipinas. O wala pa siya natatagan o sistensya. Kini nagpasabot na aduna pa'y dakong pangutana kung tinuod ba kini mga akusasyon. Kinahanglan nato hatagan o importansya ang iyang mga nabuhat sa simbahan o sa mga katawhan. Dili lang ang mga akusasyon na wala tayong larong basihan. Sa tinuod lang, ang iyang mga proyekto sa pagtabang o mga kalimukan sa simbahan, naghahatag og dakong inspirasyon o dakong epekto sa mga tao. Ang iyang buhat dili malikayan nga usa kadakong tabang sa katiliman. Wala man ako i-question ang iyang mga buhat sa simbahan o ang iyang mga pagka-religyoso. Pero ang krimen nga iyang yatubang na buhat dili nato sa likway. Dili kita dapat mag-focus lamang sa mga maayong himo. Usa sa katao nga aduna sa mga aligasyon sa seryosong mga krimen. Tinuod na wala pa siya na pamatudan nga sad-an. Pero sa pikas bahin, ang mga biktima kinahanglan sa nato lungkod. Ang hustisya dili lamang para sa mga sagahong, kundi para usab sa mga dalayang tao na nakasinati o kasakit. Ang paghatag o importansya sa ilang mga tingog mao ang pagbarog sa usa ka tilingban nga patas o maluntarong. Salamat kaayo sa iyong duha ka perspectives. Kini usa ka komplikado nga isyu nga kinahanglan gyud og klaro nga pagsusig gikan sa hustisya. Sa katapusan, ang atong hustisya ang maghusga niini. Daghang salamat sa mga nitambong o hinaot magpadayon kita sa pag-amping o pagrespetar sa mga balaod.